And welcome back. You're still joining us here on It's a Beautiful Day. This is Weather HQ. Now, vaccines save lives, yet many still question their safety and importance. Now, in the wake of past controversies and the continuing threat of infectious diseases like dengue, how do we rebuild trust and move forward? Joining us today via Zoom is Dr. Lulu Bravo, Executive Director of the Philippine Foundation for Vaccination, to share her expertise on how vaccines help safeguard individuals, families, and of course, entire communities. Magandang umaga, Doc Lulu. Thank you so much for joining us this morning. Good morning, Paolo, and thank you for having me here. Nako, bakuna, yan ang paborito kong topic. Maski tutulog, maski bagong gising, kayang-kaya natin yan na ipamahagi sa ating mga mamamayan. Doc Lulu, thank you so much. I love yung energy po ninyo. Simulan po na natin sa, well, what made you advocate for vaccines po? You talk about this being your favorite topic po. Personally, why is vaccination so important for you to promote and to try and push dito sa Pilipinas? Alam mo, 50 years ago, noong 1974, nag-umpisa ang pagbabakuna sa mga bata globally. Dito sa atin, 1976. So more than 50 years na. At noon, ako ay bagong doktor. Kagagraduate ko lang noon at nakita ko na yun ang una kong napag-aralan, na ang mga mommies na bagong panganak, nag-uumpisang bigyan ng bakuna, hindi nila tinatapos kasi hindi pa nila alam. So through the years, pinag-aralan ko talaga yan na ang pagbabakuna ay napaka-importante at marami talaga ang hindi magkakasakit na kagaya ng pulmonya, pagtatae, yung mga meningitis, nakakamatay na sakit yan, diphtheria, pertussis, orthosphaerina. Noong araw, ang dami-daming namamatay sa tigdas, sa pertussis, nang mag-umpisa tayong magbakuna o di ba dapat lalong dumami ang mga Pilipino? Kasi nga, mas marami ng bata ang nakakaligtas at nakakarating sa pagka-adult. Nung araw, halos 110% ng pinapanganak hindi nakakaabot sa kanilang ika-5 taon. Ngayon, dun sa 100 na namamatay tuwing 1,000 per 1,000 na pinapanganak, ngayon nasa 20 na lang ang namamatay. Yun ay dahil naman sa mga congenital anomalies, yung mga talagang hindi natin mapapakontrol pa. So ngayon, napakaganda ng ating proteksyon sa mga bata. At meron pa isa, Paulo, hindi lang bata, pati matatanda ngayon. Dapat nang magkaroon ng awareness sa pagbabakuna, lalo na kung tatawagin natin yung mga elderly, yung mga may diabetes, may comorbidity, di ba? Kasi kailangan din yan dahil pag nagkasakit yan ng influenza, ng pneumonia, mas mauospital yan. Ang dami nilang gagastusin sa ospital. Ma'am, na-mention mo yung benefits ng vaccination for yung mga younger ages and of course yung elderly po. But then in terms of community protection po, malaking bagay rin yung vaccination as a community. When you take a look at yung overall protection po natin, how does it affect yung mga local populations, especially for those who are at risk of certain infectious diseases na talagang we can avoid through vaccination po? Ay nako, napakaganda yung tanong mo yan sapagkat ang mga tao, pag nagpabakuna, hindi lang yung sarili nila o yung nabakunahan ang mabibigyan ng proteksyon. Kasi yung hawa-hawa na sakit, pag ikaw ay may proteksyon, hindi ka manghahawa ng sakit sa iba. So napoproteksyonan din ang iyong pamilya, yung mga matatanda na nakapaligid sa iyo na mas vulnerable, kumbaga, mas mabilis magkaroon ng sakit. At in the whole aspect talagang buong komunidad. Kaya importante na pagka nagbakuna ka, huwag mong isipin na iisa lang ang nagkakaroon ng pakinabang dyan. Buong pamilya, buong komunidad, hindi kumakalat yung sakit. At pagka naka 95%, eto nga, coverage ang pag-uusapan natin. Pag ang coverage mo ay mataas, 90, 95% ng iyong populasyon na cover mo ng bakuna,
Abay, pati yung hindi nabakunahan, protektado na. Yun ang tinatawag natin na herd immunity. Mhm. Na talagang importante na bawat isa na magpabakuna, naiisip niya na nakakapagligtas din siya ng buhay ng iba. O di ba maganda yun? Opo. Doc, I want to talk about something very important here, especially considering yung mga recent events po. We can go back to a few years ago kung saan nagka-controversy po yung Dengvaxia. We can even go back to the pandemic po and even talk about yung mga reluctance against vaccines dahil sa mga sinasabi na narinig natin sa Western media in particular, and of course, iba't ibang fears dito po. A lot of people can attribute that to lack of education or maybe lack of trust. How do we address that particular problem po? Because vaccination numbers have dipped a bit dito sa Pilipinas after some of the controversies and trust issues po when it comes to vaccines. Alam mo, Paolo, lumang usapin na yan na ang mga tao natatakot sa Dengvaxia. Meron ngayong bagong pananaliksik na nakakita na tumaas na ang tiwala ng mga tao sa bakuna. In fact, sa general vaccination, ang sabi ni Heidi Larsen, almost 88% ang confidence na bumagsak yan to 30% noong panahon ng Dengvaxia. At yung dengue vaccine mismo, ang mga tao ngayon naghahanap na rin ng dengue vaccine. And ang kanilang confidence sa dengue vaccine, yung bakuna laban sa dengue, ayon sa pananaliksik na ginawa ng Vaccine Confidence Project ng London, si Heidi Larsen, 85% na ang confidence ng mga tao sa dengue. Kaya tingin ko naman, nag-fruit na yung ating pagiging talagang vigilant, talagang nag-advocate tayo, nagsabi tayo sa mga tao na magtiwala sila, at yung ating leadership, talaga naman, di ba, ang ating Secretary of Health, ang ating ding Presidente, maski nung time ng COVID, si President Duterte, nagsabi rin siya, magpabakuna kayo, magtiwala kayo sa bakuna. And even now, sa Secretary natin, si Dr. Ted Herbosa, sabi niya dapat ang ating pagbabakuna ay 95% ang target niya. Di ba maganda yon? At totoo naman na tumaas na ang confidence natin. Ngayon, meron pa rin tayong masasabing mga vaccine hesitant. Opo. Ang aming ginagawa ngayon, pag kami nakaka-engkwentro ng mga hesitant, alam mo, nakikinig tayo sa kanila. Bakit po ba kayo natatakot pa? At ipinapaliwanag natin, makinig muna tayo kasi kung minsan ang takot naman nila dahil lang may nakbalitaan silang ganon, may narinig sila sa media na ganon, meron silang nakitang kapitbahay na nagsasabi ng ganon. Ang sinasabi naman natin, sana po naman yung mga credible sources ang ating paniwalaan. Sapagkat hindi po maganda na maniniwala tayo sa sabi-sabi, di ba? Walang bait sa sarili. Pero yung sinasabi mo kanina na education at training, importante din yon. Kasi ang nakita dun sa pananaliksik natin, karaniwan yung mga more educated, yung mas mataas ang pinag-aralan, mas yun ang may confidence sa bakuna, di ba? Nakita na yon. Kaya ang kailangan lang natin ay tuloy-tuloy na pag-training, tuloy-tuloy na pagbibigay ng tamang information. At piliin natin sana yung credible sources. Ang credible sources natin, di ba? Magbasa kayo sa Google, sa WHO. Magbasa kayo sa DOH. Magbasa kayo sa amin sa Philippine Foundation for Vaccination, philvaccine.org. Nandun po, kami po ay accredited for vaccine safety ng WHO. Kaya kung meron po kayong gustong itanong, pwede rin po kaming i-email or sulatan. Doc Lulu, Doc, sorry, I hate to cut you off dahil we're running out of time. Pero thank you so much for all your insights po because to be honest, malaking bagay po yun, getting rid of yung vaccine hesitancy po natin for all vaccines and not just any particular one. Pero maraming salamat. You mentioned po yung website ninyo. For those wondering on how they can be more educated, you can go check that out. That is Dr. Lulu Bravo. Maraming salamat po at ingat po kayo. Have a great morning. Thank you din, Paolo.